Dahil nga matulis ang dila mo, pwede mong gamitin yung tip niyan para i-flick quickly yung kanyang erogenous zones. Mahahagod mo ng maayos yung kabuuan ng kanyang linggil. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concerned video na naman po. Ang sabi niya is, Hi Miss Cheryl, sana po makagawa ka ng video ng about tongue play. Is very important, especially down there sa ating mga babae. Para po mapanood ko sa partner ko. Gusto kasi niya lagi, diretso pasok. Feeling niya, happy ako doon, kahit na sinasabi kong hindi. Alam nyo boys, kung kayo, naliligayahan kayo kapag ginagamitan namin kayo ng aming maiinit na dila, ganun din po kaming mga babae. Ang paggamit po ng tongue is very important para sa foreplay. Para naman mapasaya ninyo yung mga partner ninyong babae. Huwag naman maging makasarili pagdating sa kama na ang gusto nyo, kayo lang ang masaya. But before na magkaroon kayo ng tongue play, siguraduhin na aware ang partner ninyo. Kasi may mga babae po, or minsan may lalaki din naman, na hindi sila comfortable na gamitan ng dila. Halimbawa, may mga babaeng hindi po comfortable na gamitan sila ng dila doon sa kanilang tenga, sa kanilang neck, or sa iba pang parte ng masaselang parte ng katawan nila. So, hindi po lahat masaya doon, pero maliit na porsyento lang. And of course, make sure na yung oral hygiene is nandoon. Dapat nalinis na ang kabuuan ng inyong bibig kasama ang dila. Huwag lang masyadong babrushin yung dila kasi minsan nagkakaroon ng open wound dyan sa ating dila kapag tayo ay nagbabrush ng madiin. Gamitan din sana ng mga oral antiseptic bago kayo mag-start ng tongue play. May mga mouthwash po na nakakatulong para mamatay yung bakterya na nasa bibig natin. Kaya very okay to na pangmumog bago ninyo gamitan ang inyong mga maiinit na dila ang mga kapartner ninyo. Diba? Kapag malinis ang bibig natin, pag nakipag-romance tayo dun sa mga partner natin, is nagpo-flow naturally yan doon sa ginagawa ninyo sa mga partner ninyo. Kaya it really feels good sa mga babae yan and even sa inyong mga kalalakihan. Plus, nakakakuha pa kayo ng positive reaction sa mga partner ninyo. So, let's talk about ano ba dapat yung mga specific movement na pwede natin gawin dyan sa tongue natin para naman masatisfy yung partner natin. So, ito ay nakadepende kung ano yung end goal mo sa partner mo. So, are you ready? Ano ba muna yung shape ng tongue mo? So, paki-comment down below. And let's find out kung magagawa mo yung mga pag-uusapan natin dito ngayon. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Number 1, kung matulis ang dila mo, gamitin mo yan para makapag-provide ka ng slow flicks dyan sa erogenous zone ng partner mo. Pwede mong lagyan ng flicks or pitik-pitik yung masiselang parte ng katawan ng babae. Dahil nga matulis ang dila mo, pwede mong gamitin yung tip niyan para i-flick quickly yung kanyang erogenous zone, especially yung kanyang down there. Mahahagod mo ng maayos yung kabuuan ng kanyang linggil. Number 2, kung ang dila mo naman ay flat or lapad, pwede mong linisin yung kabuuan ng surface with slow stroke down there nung babae. Dahil nga flat yan,
kayang-kaya mong linisin na para kang nagpupunas lang ng salamin against largest surface ng vulva ng babae. Pwedeng-pwede kang mag-create ng S motion gamit ang flat part ng dila mo to create a wave-like sensation. Another thing, para uli dun sa matutulis na dila. Kapag matulis ang dulo ng dila mo, kayang-kaya mo mag-create ng shapes and pattern around doon sa erogenous zone ng partner mo. Mapa-nipple man ito o mapa-down there. So that means kayang-kaya mo laruin. Halimbawa sa nipple, naglalaro ka, so matulis ang dila mo, kayang-kaya mong lagyan ng shape yung pag-lick mo or paghagod mo doon around nung kanyang bundok. And also, kung doon naman sa baba, ganun din. Another thing, para uli, doon sa may mga flat na dila or lapad na dila. Meaning, wala itong tipano or yung matulis na part sa dulo ng dila. Kayang-kaya mo naman gumawa ng mahaba at slow strokes with its textured surface. Kayang-kaya mong mag-create ng slightly curled na shape ng dila para madali mong masanksyon or mahigop yung tinggil o yung kabuang vulva ng babae. Kapag malapad or flat ang dila mo, mas potential na pang-sanction yan or panghigop doon sa tinggil dahil walang hangin na papasok. Kapag sinak mo ito, nakukover lahat yung space nung flat o malapad na dila mo. Kaya, I can tell na good for sanction ang may malalapad na dila. Ewan ko po dun sa iba. Ito ay sa aking pananaw lang. So, basically, point your tongue for direct stimulation dyan sa partner mo para mas maging masaya siya. And flex or flatten your dila para mas makover mo yung mas maraming surface doon sa area. Down there ng babae. So, ganyan, kamakapangyarihan ang power ng tongue game. Sayang naman kung hindi natin gagamitin yan sa mga partner natin, diba? So, may natutunan ka ba sa video natin? Kung nagustuhan niyo po ang video natin, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!